So yun mga kasang, no, bakit umuulan dito ngayon? At summer na no, pero umuulan. So ayun, may pa-ship out ako ngayon papuntang Bae Laguna. So meron sa akin no, in order doon sa Bae Laguna na dalawang trio na HB Blue tsaka yung Blue Polar Parrot. So ayan, papaship natin ito through Lalamove, no. So umaabot na pala siya ng Bae, umaabot na siya ng Batangas. Kung willing naman yung bumili na magbayad ng shipping fee, wala namang problema sa atin na mag-ship. So yun guys, andito na sila Lalamove. Maraming salamat Sir Erwin ng Bae Laguna. Alright. So yun mga kasang, no, medyo matagal tayong hindi nakapag-upload at yun nga, summer na. So alam nyo naman na pag summer maganda talaga mag-groom ng mga isda, lalong-lalo na ng mga flower natin dahil mabilis ang metabolism nila. So i-update ko kayo sa ating mga flower horn at ayun, no, una sa ating papakita yung ating Red Spartan kung saan sinabi ko sa inyo before na ibibigay ko to dapat dun sa pamangking ko. Sabi ko kunin na dito pero hindi niya binalikan. So trinay ko ibenta tapos naka-reserve na yan. So balang araw din yun na rin makikita talaga yung ating Red Spartan. Tapos ayun, sa mga naghahanap ng fry, available pa rin ang HB12 flower horn fry natin. Pero yun nga, no, per piece na lang ang benta natin ito. Hindi na tayo nagbebenta ng wholesale dahil noon nagpo-post ako na ayun na nagbebenta ako ng wholesale, so naubos na yung pang wholesale natin. Etong 100 piraso na yan, tinira ko na lang talaga yan para sa akin dahil nga may plano tayong mag-upgrade at magdagdag ng lalagyan dito sa bahay. So sabi ko nga kay Mrs., hindi mo na ako magbebenta ng mga fry na wholesale at papalakihin muna natin lahat yan. Dahil ito yung example, no, meron ako dito dalawang HB12, hiniwalay ko sila, batch na rin to, batch 2 na rin to. So gumanda ng ganito yung ating HB12 na maliit pa lang nagkakaroon na sila ng potential talaga at nakikita nyo na yung potential. So itong dalawang to binebenta ko to ng 350 ang isa pag mga ganyan itsura. 1 inch mahigit pa lang yan, no? Wala pang 2 inch yan, pero kita nyo naman yun, medyo binobomba ko sila ngayon ng kain dahil nga maganda ang panahon at mainit. So mabilis din matutunawan yan at mabilis nila ma-absorb yung nutrients at mabilis silang gaganda. So ito yung iba pang mga HB12 natin, no. At yung kung maalala nyo nga yung HB12 natin, dalawang batch na talaga yung nilabas natin yan. So ito yung mga HB12 natin. Yung iba mukhang CZ o Shenzhou, yung iba mukha talagang mix na Kampa CC. Tapos yan, update ko rin kayo. Ito yung pinaka-paborito ko ngayon na flower horn ko na breed dito sa bahay. So ito yung ating HB11. Yung HB11, yung nanay niyan is Bislab, galing kay Sir Gramle na iconic flower horn. So binigyan niya ako noon at yun, na-breed natin yon doon sa galing naman kay Boy Ubo na Metal Storm. So ito Metal Storm cross sa Bislab. At ayun, kung makikita nyo, white eye siya. Tapos ang ganda nito kasi full mask. Kaya nag-iisip na ako kung ibebenta ko. Binebenta ko to na 800 pero parang ngayon parang ayaw ko na ibenta. Parang gusto ko na i-keep pero ayun, depende pa rin, no. Kung may kukuha, baka ibigay natin. So ano ba sa tingin nyo guys? Benta pa ba natin yan or keep natin? Tapos yun, tinatabi ko yung mga tie silk na nakukuha ko doon sa HB12. So nandyan. Tapos may mga ginag-growouts pa tayo na hindi ko alam. Ito mga HB11 to, hindi ko alam kung gaganda yan o magmumukhang male yan. Kaya tinitignan ko pa. Tapos meron nga ako nilagay dito. Kung maalala nyo yung mga nakaraang video natin, naglagay ako ng 3 pirasong HB11 dito sa 20 gallons. Na ito yung nakikita ko ng potential noon. At ngayon medyo dark ang kulay nila. Hindi ko alam dahil yata sa lumot o dahil sa naarawan. So ayun, meron naman silang konting bilog na cock. Hindi nga lang labas na labas. Tapos ayun, white eye din, kagaya ng pinakita sa inyo kanina, pero mas maganda talaga yon sa mga to. Ito kasi mga kapatid niya, pero yun talaga yung pinakamaganda at yun yung naging paborito ko talaga. So nalilito ako kung ibebenta ba natin yun or ikikip natin.
Kasi minsan nagkikip ako tapos ayun, minsan nagsasawa rin ako, binibenta ko rin. So yung Flowerhorn kasi talaga, nag-breed talaga ako niya parang ibenta. So hobby ko siya, pero yun nga ang pinaka goal ko talaga dyan is makabenta ng mga nabibreed kong Flowerhorn. Kaya ayun, lahat ng aking nabibreed talagang pambenta yan. Tapos yun, update ko rin kayo sa ating blue polar. Grabe yung yung blue polar natin na bagong breeder. Ayan ang sipag nila mga itlog kasi medyo bata-bata pa ito. Wala pa yatang 1 year yan. So yung pair na yan, galing na yan doon sa na-breed natin before. So anak na yan ng breeder natin. Tapos ngayon sila na yung nagiging breeder ko. At dire-diretso yan. Ito yung pinaka nila, parents nila. Ayan medyo parang walang gana nga at parang nangingitim yung male. Hindi ko alam kung magbe-breed ba yan, mangingitlog ba yan, mag-spawn ba yan ngayon. Kaya sila stress. Tapos yan, may mga anak din sila dito. Yung mga nakaka-survive din sa mga batch na nabibreed nila before. Hindi naman lahat kasi nabubuhay. So may mga nakaka-survive, pinagsama-sama ko na dyan. Meron pa pala ako isang dito, isang male na natitira sa mga naghahanap. Isang male na lang guys, 100 lang benta ko dyan. Tapos yan, meron pang mga anak dito ng blue polar pa rin. Ayan ang dami niyan before, diba? Tapos ngayon parang 10 na lang din. At ayun nga pala, maalala ko, yung HB12, nakabreed tayo noong nakaraan nung batch 3 na 2 piraso lang yung natira. So ito yung 2 piraso na itabi ko rin dito. Ayan, lumalaki na yung ating HB12 batch 3. Tapos yung isa parang tie silk pa. Ayan, ang tie silk kasi parang parang kinakal ko na yung tie silk na yan. Hindi talaga mabenta yung tie silk. At ayun, update ko na rin kayo doon sa doon sa huli nating na breed noong nakaraan, kung maalala nyo. 1 week ago. So yung mga kasang, dito tayo sa likod at papakita ko muna sa inyo yung breeder natin ng HB12. Ito rin yung breeder nating male ng HB11. So ito yung Metal Storm natin, galing kay Boy Ubo. Nakuha ko to fry. Parang nag-resell kasi ako nung nung Metal Storm. At nakita ko to na potential ng fry na yun. At kumuha ko isa yan, tinabi ko. Tapos yan na yung naging breeder natin. Tapos yung female na binili natin, ayan yung KCC, hindi ko alam yung strain yan Pero ang ganda na lumalabas sa kanya. Ang ganda ng kombinasyon nila nung ating Metal Storm. So yung huling breed natin, ito na sila ngayon guys makalipas ang 1 linggo. Kung maalala nyo, nung 1 linggo nag-breed tayo. Ito na yon. Akala ko nga mauubos din to gaya nung batch 3. Kasi nung una may mga namamatay-matay na dahil sa molds din. At yun nga, buti nga medyo marami-rami yung nakasurvive. So hindi pa rin naman sure na makakasurvive lahat yan. Pero malaki na yung chance na talagang madami yung makakasurvive. So ako naman kasi okay na sa akin kahit 100, 200 lang yung makasurvive dyan. Okay na sa akin yun. Sapat na rin yun para sa akin na pagkuhanan ko ng allowance. Dahil ayun nga, binibenta nga kasi natin yung mga nabibreed natin. So meron tayong abangan dito at i-release ko to 2 months. Siguro ba ngayon, March, April, May. So May magre-release ulit tayo ng fry. Tapos tingnan natin pag mag-okay yung ating breeder, isa lang ulit natin at dito ko naman ilalagay yon. At update ko na rin kayo doon sa ating NMAX na ito yung binigay sa atin ni Reborn Crossbreed na NMAX. At ayun, di ko alam bakit matamlay siya. Ayun yung kumain. Ayun, pero hindi naman white poop. Stress lang. Yan, medyo nahirapan ako dito. Medyo ang bilis niya ma-stress talaga. Minsan kinatok ko lang yung tank niyan, 1 linggo siyang ganyan. So ngayon nililipat-lipat ko siya at di pa rin nawawala yung stress niya. Yun sinamahan ko pa nga ng Flowerhorn na maliit para may kalaro siya. Hindi niya talaga sinusugod. Usually kasi pag ganyan, kakainin agad ng malaking Flowerhorn yan. So ayun mga kaasang, yan muna yung update natin at abang-abang lang kayo sa aking mga gagawing videos saka yung mga projects na plano ko. Siguro sa susunod, gawin na natin. Sweldo lang naman hinihintay ko. Alright? Fish out!